Isa na ngayon sa kinakakatakutan na koponan itong Philadelphia dahil sa matagumpay nga na pagkuha nila kay Paul George. Noong nakaraang season naging mabuti din naman ang takbo ng Sixers sa pangunguna nga yan ni Joel Embiid at Tyrese Maxey. At ngayon mas lalong pinalakas pa sila sa pagdating ni Paul George na nabuo ang Big Three na sinasabi ng iba na kakatakutan sa pagbubukas ng season. Bukod nga dyan tila ang koponan ay hindi pa rin tapos na palakasin ang kanilang hukbo, meron nga silang target na manlalaro, at nakikita nila dito na makakatulong sa panalo na inaasam. Ang Philadelphia 76ers ay naghahanap ng isang veteranong taga-baril na may sukat upang punan ang kanilang bench. Si Marcus Morris ay tila ang nangungunang kandidato para dyan, ngunit ang Sixers ay tumitingin din kay Davis Bertans. Matapos mawave sa Charlotte Hornets ngayong offseason, si Davis Bertans ay isang walang limitasyong libreng ahente. Ang veteranong forward ay gumugol noong nakaraang season sa Oklahoma City Thunder bago na i-trade sa Hornets sa trade deadline. Matapos halos hindi maglaro para sa Oklahoma City, naging maganda si Bertans sa 28 games kasama ang Charlotte Hornets. Ang 6'10" shooter na ito ay nag-average ng 8.8 points sa loob ng 20.8 minutes bawat laro. Nag-shoot si Davis Bertans ng 37.5% sa 3-point attempts kada laro noong panahon niya sa Hornets. Kahit mababa ang kanyang average points, tila may nakikita dito ang Sixers na sa palagay nila ay makakatulong sa panalo. Unang season pa lang ng rising star na si Victor Wembanyama ay madami na agad ang kanyang pinabilib, pinatunayan niya nga sa lahat na siya ang number 1 overall pick sa isang stellar rookie season para sa San Antonio Spurs. Ang 2023 first overall pick ay nagkaroon ng maraming hype na dumating sa liga, at nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pagtupad sa lahat ng matataas na inaasahan sa kanya. Kamakailan nga ang Los Angeles Lakers star na si D'Angelo Russell ay nasa podcast ni Theo Pinson, at gumawa ng matapang na pahayag tungkol kay Victor Wembanyama. Sa kanyang pahayag ito ang kanyang sinabi na dapat daw si Wemby sa lahat, sa Rookie of the Year at sa Defensive Player, sa Most Improved, All-NBA, at MVP. Ganyan na inilarawan ni Russell kung ano dapat ang para kay Wemby. Si D'Angelo Russell ay isa sa pinakamahusay na point guard sa NBA at nakapasok sa All-Star Game noong 2019. Sa makatuwid, si Wembanyama ay nakakakuha ng maraming mataas na papuri mula sa isang taong nakipaglaro na naging kasama o naging kalaban sa ilan sa mga pinakamahusay na manlalaro sa lahat ng panahon. Bilang sanggunian, naging mga kasamahan ni Russell sina Kobe Bryant, Steph Curry, Draymond Green, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, LeBron James at Anthony Davis sa kanyang 9 na season sa liga. Samantala nanalo si Wembanyama sa 2024 Rookie of the Year at tinapos ang season na may average na 21.4 points, 10.6 rebounds, 3.9 assists, 1.2 steals at 3.6 blocks kada contest habang nag-shoot ng 46.5% mula sa field at 32.5% mula sa 3-point range sa 71 na laro. Si Victor Wembanyama ay ang unang manlalaro mula sa France na nanalo ng Kia NBA Rookie of the Year Award. Siya rin ang ikatlong manlalaro na nakakuha ng karangalan sa Spurs, kasama si David Robinson noong 1989 hanggang 1990 at Tim Duncan noong 1997 hanggang 1998. Pinangunahan ni Wembanyama ang lahat ng rookies sa puntos, rebound at block bawat laro. Siya ang pangalawang rookie na nanguna sa lahat ng mga manlalaro ng NBA sa mga block bawat laro sa isang season, na sumali kay Manute Bol noong 1985 hanggang 1986. Si Wembanyama ang naging unang manlalaro na nag-average ng hindi bababa sa 20.0 points, 10.0 rebounds at 3.0 blocks sa wala pang 30 minutes bawat laro sa isang season. Siya rin ang unang manlalaro na nagkaroon ng hindi bababa sa 1,500 points, 700 rebounds, 250 assists, 250 blocks at 100 3-pointers na ginawa sa isang season. Ano pa kaya ang aabangan natin sa kanya? Ilang ukit pa kaya ang kaya niyang gawin para sa kasaysayan ng NBA?